Nabanggit po ninyo na nagpapasalamat po kayo kay President Marcos, Bongbong Marcos po. Dun sa ito po na para nagkaroon po kayo ng renewed relationship with your father. And ang sabi po ng palasyo ay ang direlay po ni Yusek Castro na glad I could help. Yun daw po ang comment ni President Marcos dun sa inyong sinabi. Ano pong reaction ninyo dun, ma'am? I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am, doon? Saan? Doon po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Yes, so yun, maraming salamat sa pagbiyahe ninyo dito, galing London, galing Davao City, Germany. Yeah. 9 hours drive. 9 hours drive. Yeah. So kung i-drive ang London, gaano katagal? 7 hours po. Mas mabilis pala. Talaga? 7 hours. That's included. Sa English channel. Ferry and the train. Oo. Or train. So yes, maraming salamat at alam ko lahat kayo busy, mayroong kailangan gawin pero you allotted time to visit The Hague and visit the ICC Detention Center kahit hindi makita ni Pangulong Duterte. Pero kumusta na? Yung pagbisita ninyo, pumunta pa rin kayo. At pag pumapasok kami doon sa loob, sinasabi namin lagi sa kanya na merong mga kababayan na nasa labas na nagpapakita ng suporta sa kanya. Kumusta na siya? Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya noong Tuesday. Hindi ko siya nakita today. Ang schedule ng pagbisita ngayong araw na ito ay kay Hanilet at kay Veronica. Any update with the case, VP? Hindi niyo ba nakausap si... Well, I think he's just only limit with answers, Attorney Kaufman, in terms of Ang sabi po ni Attorney Kaufman, either today raw po or Monday lalabas yung listahan ng defense team. So lalabas daw po 'yon sa court records either today. Pero napag-usapan po ba ninyo to ni Attorney Kaufman? Yes, napag-usapan namin pero sila na lang siguro mag-update sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga lawyers. So kung sinabi niya na ilalabas nila yung mga pangalan ng mga lawyers at personnel na kasama doon sa team, antayin na lang natin na lumabas yung document. Ma'am, nabanggit niyo rin po last time na sabi niyo po na inaayusin niyo lang po ang system dito sa The Hague. Yung system po yung tungkol po dito sa case ni former President. And ngayon po ma'am, nalalabas na po either today or Monday yung list ng names ng defense team. Ano pong inaasahan action from your side, ma'am? Kayo po ba iuwi na ng Pilipinas or ano po bang gagawin ninyo ngayon, ma'am? Tapos na yung trabaho ko dito. Yung nakita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun yung huling-huling document na hinihingi sa akin galing sa ICC Detention Unit. At nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule ng mga lawyers at sistema sa liaisoning kung sino yung mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. At naayos na rin namin magkakapatid yung scheduling ng kung sino yung maiiwan at darating sa susunod na 2 buwan. So that's April and May. So ngayon nandito si Veronica
Ang susunod na darating ay si Paulo, si Congressman Pulong Duterte. Kakakuha lang niya, kaka-approve lang ng kanyang visa. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Dutch Embassy in the Philippines para makakuha siya ng visa niya to come here. So pag alis ni Hanilet, bago umalis si Hanilet, darating si Congressman Pulong Duterte. And hindi pa namin ma-confirm ang pagdating ni Mayor Sebastian Duterte, pero supposedly dapat siya yung susunod. Pag alis ni Congressman Pulong Duterte, dapat nandito na siya sa The Hague para kung ano man yung allowed na visits para sa pamilya dyan sa loob, ay meron lagi family member na pumapasok doon at nakakausap ni Pangulong Duterte at nakakapagbigay ng updates sa kanya kung ano yung nangyayari dito sa labas, kung ano yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, sa ating bayan.